Hello guys, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aries. Aries, alamin natin ko ng messages, vibration, gabay energy na para sa iyo this year, 2025. Ito ay general reading. So, Aries, mapa tayo ng isang barahan dito. Okay, ito. Okay, Aries, number 5, number 13, number 8, number 11. 11 tong Knight of Floats. Okay, 5 of Rings. Naku, Aries. Nako. Panoorin mo, Aries, yung Leo kasi parang same energy kayo. Nakikita ko sir dito, Aries. Kung lalaki ka, lalaking Aries. Kung lalaki ka lang, posibleng yung babae mong karelasyon is either girlfriend or asawa. This year, posibleng makipaghiwalay sa'yo. Posibleng tatapusin nyo yung relationship or mag-aal sa balutan siya or hihingi siya ng cool off. Cool off muna tayo, hiwalay muna tayo kasi gusto ko makapag-isip. Okay? So, nakikita ko, pwedeng present ito, pwedeng 2024 nangyari ito, or pwedeng 2025, or pwedeng past na to. Kasi may hopeless romantic tayo dito. Itong hopeless romantic na to is para doon sa mga Aries na ganito yung na-experience nyo sa past. Yung parang, dahil sa insecurities ng karelasyon nyo, nakipagrelasyon sa inyo. Dahil sa insecurities din nila, nakipaghiwalay din sa iyo. Diba? Parang ganun. So, dito sinasabi ng barahan na kung ano man yung nangyari sa nakaraan mo, nakikita ko siya dito na malaki yung impact niya sa kasalukuyan. Nakikita ko siya dito na masyado kang nasaktan, na parang feeling mo may kulang sa'yo, na parang feeling mo ikaw yung nagkamali sa relationship. May relationship na nagkahiwalay dahil feeling mo ikaw yung may kakulangan. And yung energy mo this year is nakikita ko na parang ang pakiramdam mo kung sino yung darating tatanggapin mo. Diba dati parang ang taas ng standard mo sa relationship. But ngayon parang nakikita ko you're hopeless romantic eh. Parang kung ano na lang, kung sino na lang yung darating, yun na yun. Kasi parang nakikita mo yung sarili mo na ay wala naman may pagmamalaki, parang ganito ganyan. Yung una nga iniwanan ako, parang ganun. So nakikita ko hindi masyadong maganda yung energy na to. Diba? Parang yung nangyari sa past is dala-dala mo pa hanggang sa ngayon. Okay? Na hindi maganda yon. Hindi maganda. Okay? Kasi, sabihin natin, okay, nagkahiwalay kayo. Sinabi ng insecure mong karelasyon na kasalanan mo to, Aries. Pero, yung relationship, guys, dalawang tao yung involved dyan. Okay? Parang sumasayaw lang yan ng tango. Hindi naman ibig sabihin na ikaw yung may kasalanan, siya wala. Okay? Kasi, ano yun eh? It takes two. Diba? Para mag-work in a relationship. Hindi lang puro isa, hindi lang yung ikaw, hindi lang siya. So, pareho kayo may kasalanan, parang gano'n. So, walang ano yan, walang absuelto dyan sa relationship. Pag hindi nag-work in relationship, walang sasabihin na kasalanan ng lalaki or babae. Wala. Pareho yan may kasalanan. Pareho yan may pagkukulang sa bawat isa. Okay? Kasi minsan, biniblame sa isa. Yung isa naman, biniblame sa isa. So, okay. Knight of Cups. Nakikita ko, Aries, na kung babae ka, posibleng makakatanggap ka ng love offer this year. And, doon naman sa in a relationship, yung parang may karelasyon ka ngayon, na masaya ka na, itong nangyari sa'yo is past mo na siya. Nakikita ko na still, like, kung happily married ka ngayon, still magiging sobrang happy ka this year. Okay? Walang problema, walang kaso dyan. The Moon, nakikita ko yung mga single ngayon, hirap sila na parang tumanggap ng karelasyon. Kasi, parang kailangan muna nilang bigyan ng sarili nila ng freedom. Parang, eto lang yung regalo nila sa sarili nila. Lalo yung bago lang nahiwalay. Bagong hiwalay, single ulit. Nakikita ko na nakafocus ka sa sarili mo, sa self-development, self-care muna. Okay? Eh, nakikita ko sir dito na i-give up muna yung pag-search ng love life. Okay? Pero yung iba, sobrang hopeless romantic.
Queen of Pentacles. Yung iba din sa inyo, wala kayong oras sa love life. Kasi ang oras nyo ngayon is paghahanap ng pera. Parang nakikita ko, sobrang kang workaholic. Oh, 'di ba? Trabaho, puro trabaho 'to. Oh. So, yun, yung iba sa inyo dito, Aries, walang panahon para sa love life. Walang panahon para sa loving, dating, flirting. Kasi, ang focus mo sa ngayon is makapagtrabaho ng stable, makalikom ng pera, makapag-focus sa ginagawa. Ang daming obligations nyo, okay? Kung single ka, parang nakikita ko sa'yo dito na mas bibigyan mo ng maraming focus yung iyong obligasyon sa pamilya, like sa parents mo, sa siblings. And nakikita ko sa'yo dito na yung mga dating niloko, okay? Raise your hands, comment down below. Aries, yung mga dating niloko dito, yung mga tino-time, yung mga Aries na parang pinaasa, parang gano'n. Nakikita ko sa inyo dito na mas maiintindihan nyo kung bakit nangyari ito sa taong ito. Maiintindihan nyo bakit nangyari, bakit nawala si ganito, ganyan. Nakikita ko na pwedeng pupunta ka ng ibang bansa. Pupunta ka ng ibang bansa, and then sa ibang bansa mo, babaguhin yung takbo ng buhay mo. So, nakikita ko sa iyo dito, lalo doon sa may mga ex na stagnant yung buhay nyo, and after yung makipaghiwalay or kayo yung hiniwalayan, mag-blossom yung prosperity sa buhay nyo. Diba yung parang biglang aarangkada yung success. Magbabago yung takbo ng financial mo. Kita ko sa'yo dito. Tingnan mo. Diba? Okay. Mayroon tayo ditong sasabihin para doon sa mga niloko, sinaktan, iniwan, tinutime, pinaasa. Sinasabi sa'yo na yung Panginoon, ang universe, ay bibigyan ka ng sobrang blessings. Hindi man ito mangyari sa taong ito, pero yung taong ito is babaliktad to. Okay? Lahat ng luha mo, galing sa panluloko, ilagay mo siya sa trabaho. Diba? Ilagay mo siya sa, yung energy na dapat iiyak mo, ay ilagay mo siya sa paghahanap ng trabaho, or pagpo-focus sa trabaho, dahil sinasabi ng bara na dun ka daw talaga magkakaroon ng peace and harmony. Okay? So, mahalin mo daw yung trabaho mo muna, and after mong maging successful, 7 of Cups, ikaw na yung pagpipilian ng mga tao. Diba? Yung parang, pag nakita ng mga tao na, wow, si Aries ay sobrang successful na, sila na yung lalapit sa inyo. Sila na yung mag-o-offer ng sarili nila sa'yo. Hindi na ikaw yung parang magmamakaawa, parang ganito, ganyan. So, sinasabi sa'yo, maging wise ka. Wise to sinasabi sa'yo dito, magpayaman ka. Kasi lahat ng taong ito na iniwan ka, panghihinayangan nila kung bakit ginawa nila itong sa'yo. Okay? So, tayo guys. Bye!